Isang lingkod bayan naglaan ng kanyang panahon, lakas at malasakit para sa kapakanan ng ating barangay. Mula po buo na pamahalang barangay Mupranlupa, kami po ay nagpaparting ng taus-pusong pakikiramay sa naiwang pamilya at mga mahal sa buhay ng yumao. Maaari po ba tayong tumayo lahat upang sa ating munting panalangin na pamumunuan po ni Pastor Norberto Garcia? Bago po tayo manalangin, magbibigay lang po ako ng kaprasong exhortation para po doon sa ating lahat. We respect talaga pong tayo ay nirerespeto natin yung kanyang paglilingkod dahil talagang nakita namin din po na talagang tapat siya sa kanyang paglilingkod. Bago po ako manalangin, nais ko lang po, babanggit lang po ako dito sa Biblia kasi kung babasahin ko pa po, haba lang po yung oras. Doon po sa mga ngaral, nagsasalita po doon si King Solomon, pinapaliwanag niya ang tungkol sa buhay ng isang tao. Tayo pong lahat, ang sabi ni King Solomon, hihintayin mo pa ba na mabungi ang iyong ngipin? Hihintayin mo pa ba na lumabo ang iyong mga mata? Hihintayin mo pa ba na maratay ka sa banig? Hihintayin mo pa ba na maparalitiko ka? Ang sinasabi po ng mga ngaral, lahat daw po tayo ay dapat naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, bilang inatasan po ako, hindi po pwede na hindi ko sabihin ang mabuting balita para sa ating lahat. Wala pong hindi mamamatay. Lahat po tayo ay mamamatay. Kaya lang po may sinasabi si King Solomon, pag namatay tayo, sabi ng Diyos, isinusumpa ko lahat ng taong mamamatay haharap sa akin. Kaya yun po yung nakakatakot, pagharap po natin sa Diyos, yun po nakakatakot. Ano ang ginawa natin nung tayo nabubuhay dito sa lupa? Doon din po sa Hebrews chapter 9 verse 27, ang sabi doon, minsan itinakda sa tao ang kamatayan, after that, judgment, paghuhukom. Lahat, wala tayong maikakaila sa Diyos. Lahat po tayo ay lantad na lantad sa harapan ng ating Panginoon. Nagsasalita din po si Jesus tungkol sa kamatayan. Isang mayaman at isang dukha. Wala iba kundi si Lazarus. Namatay yung mayaman dahil nagpasasa siya sa mundo. Samantalang itong isa, talagang labis ang pagtitiwala sa ating Diyos. Kinukwento po ito ni Jesus na talagang kapag namatay ang isang tao at hindi mo nakilala ng totohanan ng ating Panginoong Yesus na namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Nung kinukwento po yan ni Jesus Christ, na talagang ang mayaman sumisigaw nung siya'y mamatay. Humarap siya doon sa harapan ni Abraham kasi nakita niya si Lazarus na namatay din na dinala sa piling ng amang Abraham. Kaya ang sigaw niya, amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na yung kanyang kamay o daliri, idantay sa tubig at ilagay lang sa aking dila dahil hirap na hirap ako sa apoy na ito. Mga anak, mga kapatid, meron pong impyerno. Dito po sa lupa, puro may hangganan. Pero kapag namatay tayo, for everlasting life kung langit ka. Pero kung impyerno ka, eternity life. Walang hanggan din po yun. Wala nang pagkaano po yun. 1 year, 2 years, billion years. Nandun tayo sa impyerno kung hindi natin makikilala ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya ang panalangin po, hindi basta-basta mananalangin tayo. Kasi sabi ng Diyos, hindi ako bingi para hindi ko kayo marinig. Hindi maigsi ang aking kamay upang hindi ko kayo maabot. Ang kasalanan po ang nagiging dahilan, kaya kuminsan hindi tayo marinig at maabot ng Diyos. Sinabi po ng Panginoong Yesus, kung ipapahayag ng inyong mga labi ang inyong mga kasalanan,
Ako'y tapat, banal, na kayo'y patatawarin at lilinisin po tayo sa lahat ng ating karumihan. Kaya bago po ang panalangin, sabi ng Panginoon, hindi basta-basta po ang prayer. At ang prayer po, hindi po pwedeng ipanalangin ang isang patay. Patay na po yan. Ang timano, judgment na po yan kung sa langit siya o sa impyerno. Ang prayer po, ginagamit po ang prayer doon sa mga taong naiwan ng namatay. Doon po ginagamit ang prayer, sabi ng Bible. Kasi kung babasahin ko pa po ng babasahin to, napakahaba po kasi marami pong magsasalita. Nakukuha niyo po ba ako mga kapatid, mga taga-barangay? Napakahalaga po ng buhay habang nabubuhay tayo. Sabi ng Panginoon, lumabi tayo sa Kanya. Jesus said, siya po nagsasabi, kapag nabibigatan tayo, lapit tayo kay Jesus. Siya lang ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ang hirap kayang hanapin ang kapayapaan. Kapag natanggap natin si Jesus as Lord and Savior, mararanasan po natin yung tunay na kapayapaan. Yumuko po tayong lahat at tumikit. Panginoon, narito po kaming lahat bilang tumatayo, bilang isang pastor. Akala ko po kasi ang lingkod nyo lang, yun talagang pastor, pari, bishop. Akala ko po ganun lang ang mga lingkod. Hindi po pala. Sabi ng Roma chapter 13, verse 3 hanggang 4, yung po palang naglilingkod mula sa pinakamataas na pamalaan hanggang sa pinakamababa level barangay. Lahat po pala, although Departamento ng Kapulisan, sabi po ng iyong salita, lahat pala sila ay mga lingkod ng Diyos. Kaya Panginoon, sa oras pong ito, narito po kaming lahat. Humihingi po kami ng kapatawaran. Sabi niyo po sa Roman chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. Kaya Panginoon, sa oras pong ito, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Sa oras pong ito, idinadalangin po namin yung mga naiwan. Kasi ang sabi niyo po sa inyong salita, kami na iniwanan niyo ng inyong salita, kapag may namamatayan, makidalamhati kami sa mga namatayan. Kaya nandito po kami lahat nakikidalamhati, aaliwin ang mga naiwan. Lord, ang dalangin po namin, paki-comfort niyo po ang pamilya na naiwan ng aming Lupon Tagapayapa na kasama namin sa barangay. Itinadalangin po namin, maaliw po ang mga naulila ng inyong lingkod, Panginoon. Maraming salamat po. Inaangkin din po namin, napakahalaga ng pagharap sa inyong harapan, Panginoon. Nawa po, sa pagharap namin sa inyo, Lord, wala kaming takot dahil kapag mabuti ang ginagawa namin, naniniwala po kaming mapupunta kami sa piling ng inyong amang Abraham, na aming ama sa pananampalataya. Salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin tululuwalhati, Panginoon, hanggang sa huling hantungan ng paglilibing po ng aming kabarangay, Lupon Tagapayapa. Nawa po, Panginoon, maibigay sa Kanya yung honorable, yung tagalang-galang sa paglilingkod, parangal para sa Kanya, Panginoon, dahil sinabi niyo po, kayo may sabi, Panginoon, ibigay ang kay Cesar at ibigay ang para sa Diyos. Ibig sabihin, ibigay ang para sa dapat bigyan ng parangal, Panginoon. Kaya karapat-dapat lamang po na bigyan namin ng parangal ang kasama namin sa paglilingkod bilang Lupon Tagapamayapa. Salamat po, nawa po, naunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng iyong pag-ibig sa amin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor.
Magandang gabi po sa inyong lahat. In behalf ng aking kapatid na si Teresita Ignacio Dibuyan, nandito ako sa harapan nyo bilang sa pasalamat sa inyo sa inyong pagdalo sa pagpaparangal sa aking kapatid. Siguro naman po, kilala ninyo siya tulad ng pagkakilala ko sa aking ate. Siya ay matulungin, mabait, kalakaibigan, at maaasahan. Naglingkod siya sa ating baryo kahit kung siya ay bata-bata pa at muli siyang naglingkod sa panahon ngayon. Ngayon po, siya ay lumisa na, hindi na po natin siya makikita. Pero siguro naman po, baon niya ang pagkilala ng kanyang mga kababaryo sa kanya at ng kanyang pamilya. Bilang isang kapatid, nagagarantiyahan ko sa inyo kung gaano siya talaga kabait. Hindi lamang siya tumayong kapatid, tumayo pa rin siyang ina sa amin, pati sa aming mga anak. Hanggang sa huling hilingan niya, puro kapatid niya at mga pamangkin ang kanyang iniisip. Kaya napakalaking karangalan din sa amin na bilang mga kapatid niya na kinikilala ang kanyang paglilingkod sa ating barangay. Marami pong salamat, hindi ko na po pakahabaan at maraming salamat. Yun lamang ang aking masasabi. Salamat. Thank you po. Ngayon naman po, susunod natin pong tatawagin ay ang pagbibigay ng mensahe sa mga nakasama niyang maglingkod kung siya ay kagawad pa. Maaari po bang pumunta dito si Cap Verde po? Magandang gabi po sa lahat, sa mga pinsang kong naulila, sa kay parang Adeng, hindi ko na kayo isa-isahin, alam niyo na yun. Alam niyo po, meron akong tatlong bahagi ng pagbabahagi sa inyo tungkol sa aking pinsan si Teresita. Una po, nung naging barangay captain ako, isa sa mga kagawad ko na nakalulungkot nga lang po noon. Hindi po niya natapos yung term niya dahil nag-abroad siya. Bilang isang kapitan po noon at siya aking kagawad, wala po akong masasabi sa kanyang masama sa maikling panahon ng kanyang paglilingkod. Siya po siguro hindi sasabihin kong the best in all aspect sa pakikisama sa tao, sa pagtingin sa mga nangangailangan. Kahit po ako'y bata pa at siya medyo may edad sa amin, kami talagang close na. Yun po kasi nagmula sa nanay ko tsaka sa... Okay lang po yun? Ang nanay ko po kasi tsaka ang nanood niya, para magkabatid. Kaya po yung mga anak niya, mula noon hanggang ngayon, malalapit sa akin. At pero po kung aaminin sa inyo mamaya, paalala niyo lang po, baka makalimutan ko. Ayun nga po, bilang isang lingkod naman sa kasalukuyan, sa pagiging lupon, isa po yung pinakamadaling sumunod. Pag sinabi mong magsuot ng ID, lagi naka-ID yan. Yung pong iba dito mga kasama ko, nakakalimutan eh. Basta pumasok yan, kompleto yan. At hindi nalalate, at hindi umuwi kagad hanggang hindi natatapos ang mga hearing. At sumunod po sa bilang isang pinsan, kabarangay, sasabi ko po sabi ko nga sa inyo, isa sa nakikita kong the best. Patunay po yan, nung mabalitaan ng bawat isa sa atin, na siya ay namatay na. Kung makikita niyo po yung mga comments sa Facebook. Nung pumang umaga na yon, papunta ako ng Manila, nagdadrive ako. May tumatawag, hindi ko masagot. Nung makarating ako sa Diamond Hotel, binasa ko yung chat. Marami nang nag-chat na si Ini nga daw ay patay. Mamani po ang tawag namin dyan eh. Sabi ko, bakit biglang namatay? Alam kong sabihin natin, merong silang isang kapatid na kasalukuyan eh, hindi rin maganda ang kalagayan. Hindi pa ako naniwala. Ang ginawa ko, pinapunta po ko yung misis ko. Malapit po kasi sa bahay namin yan eh. Wala naman nga tao doon at sinabi nga si Mama ni. Hindi ko pa rin iniisip na siya yun. Hanggang sa 7:30 po ng umaga, nakauwi na ako. Para po akong luko-luko eh. Natulog ako. Sana po ako pagkagising ko.
akin na nag-iinip lang. Pero nung magising po ako talaga, ay talagang siya nga, yung patay. Tapos, yun nga po, hinahanap po siya noon, wala siya sa bahay, pabalik-balik ako. Nung mag-post nga si Bayaw na Eric, sabi nga dito nga raw, kaya po yung kauna-unahang nagpunta rito sa, bukod sa mga atidoring eh. Kasi ang atidoring po, pinsan nila, pero parang ina nila, nakatulad din ng nanay na ang lifeline ng Nana Ori ang nanay at saka ang atidoring eh. Alam ng mga anak yan. At ito po yung sa aminin ko na meron po 2 taong malapit sa akin dito na mga pinsan ko rin kamukha niya. Namatay po yung bunso nilang kapatid. Sasabihin ko po sa inyo, si Celso. Nung mamatay po yun, dahil po para ko ding mga kapatid. Dahil kung ano yung relasyon ng nanay ko saka sa Mama Espeng, parehas. Nung mamatay si Bunso, hindi ko nakakalimutan. Ang sabi ni Celso, ikaw yung bunso namin dahil wala na si Bunso. Nung namatay po si junior nila, edi kuha na ng picture. Ang sabi ng mga kapatid, ayoko po sumapat, di naman ako kapatid. Ang sabi ni Ine, ikaw yung bunso namin. Kaya po, huwag niyo po akong aampunin. Baka po kayo ay magsabi ng gano'n, kayo ang sumunod. Hindi po ba? Naisip ko po kanina sa barangay hall yun eh. Na yung 2 taong malapit na sa akin na yun, tinuring nila akong kapatid. Pareho lang nawala. At isa po, yung kanina sa pambungad ni Pastor, marami po ako sasabihin nakalimutan ko po sa haba ng kanyang prayer eh. Yung pagsusulit po sa atin, tayo po parang mga estudyante na kailangan habang tayo ay dito sa lupa, gumawa tayo ng tama para pag tayo ay humarap sa Panginoon, para tayo mga estudyante, handito si Ma'am Josephine. Kaya po nung ako yung estudyante niyan, basta po may exam kami, lagi ako nag-aaral para po makapasa. Ilang po on muli at maraming salamat po sa inyong lahat. Baka po akong maiyak niya. Hello po, thank you po, Kaperdi. Sunod naman po ang nakasama niyang kagawad, si Konsehal Rodolfo Antonio. Konsehal po, ayan na. Hindi ko makita eh. Malit kasi eh. Siya, kunting mensahe lang para sa ating. Ako po hindi bunso, di ko po ako sa amin. Isang malungkot na gabi po sa ating lahat. Ako po nung malala po ang Nana Tese, ako po yung independiente nun eh. Kaya masasabi ko, kami naman walang independiente man ako noon, para rin kaming hindi magkakaiba dahil una-una ka, ali ko din siya eh. At ikaw nga, nandun naman yung pag-alang ko sa lahat na nandoon nung time na kami magkakasama. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa kanya sa panahong nakasama ko siya sa sanggunian ng Barangay Mapulang Lupa. At nakakalungkot nga lang sapagkat nung Christmas party po, napakasaya pa niyan. Lahat kami doon niyayakap. Kaya nakakalungkot nga dahil iniisip ko nung mabalitaan ko din, kaya nga nasabi ni Kapitan, ako'y nasa Maynila din yata noon, nag-iisip ako kung sino talaga yung patay. Kaya tinat ko si Tita Mara, sino ka ako yung patay? Mismo ikang Tese, kaya nagulat din kami. Kaya nakakalungkot talaga na isang taong hindi mo naman masasabi na magkakaganyan, naganap. Kaya po siguro dapat maging tayo rin mag-ingat at kaya huwag tayong makakalimot na tumawag sa Diyos para tayo manatiling buhay. At kung tayo may nabubuhay, gugulin natin ang ating buhay sa mabuting pakikisama at pakikiano sa kapwa.
Yun lang po at magandang gabi po at maraming salamat po sa gabi ito. Salamat po, Coach Dood po. Sunod naman po nating tatawagin ang kasama niya sa ating lupong tigpapamayapa, si Sir Rolando Tampico. Konting message po. Good evening po sa lahat. Una sa lahat, ako'y nalulungkot kasi kahapon po hindi ko malaman kung sino pong tatawagan ko po sa aking mga kasama. Kasi ng bandang alas 5 mahigit po ng umaga, nakita ko po kasi sa GC po namin na wala na nga daw po ang kasamang namin si Ma'am Tessie. Ngayon, tawag ako ng tawag kay dating DO po namin na kay Nelson at kay Mama Emily, kay Ma'am Sinaida. Hindi pa po ako sinasagot. Nung bandang magsi 7 o'clock na po, sinagot na po ako ni kasamang Nelson. Ngayon, sabi niya, totoo po yun na press. Kasi sa totoo lang, kami po magkakalapit at kagrupo ko po sila doon sa hanay po namin sa Lupon. Kaya, nung time na yun, napaiyak po ako. Sabi ko bakit? Ang alam ko, wala po siyang sakit. Kasi nung panahon, nung nakaraang mga linggo po, nung kami po ay nag-seminar sa DILG, na binabaan kami ng DILG, ang sabi po sa akin Sir, ako'y puyat. Bakit po, ma'am? Ang sabi, siya po ay tumungo sa Mateo, naghatid pa po ng mga gamit dahil yung kapatid raw ay na-admit. Ay, ganun po ba? Kaya nalulungkot po ako dahil ang alam ko wala po siyang sakit. Nabigla po ako dahil siya po ngayon, hindi ko naman na yung kapatid niya na may sakit, siya pa yung walang sakit, siya po yung naririto ngayon at alam kong nandiyan siya ngayon. Kaya sabi ko nga, ang Panginoon talaga sa buhay natin, talagang kumikilos sa atin at hindi natin alam na kung anong oras at anong araw po tayo niya kukunin. Kaya sabi ko nga, dahil bilang kasama po sa Lupon, tayo po, kailangan nandun tayo, nakadirekta po tayo sa Panginoon. Yung ating pag-prayer araw-araw, kasi ako madalas po ako kasi nagro-rosaryo tuwing madaling araw. Kaya hinihingin ko sa Panginoon na gabayan ako sa araw-araw kong buhay para po ako ay makakapaglingkod pa sa aking constituents sa mabuong Mapalulupa. Kaya maraming salamat po sa aking kaibigan, ang aking talagang partner sa bilang tagapag-ayos ng mga problema ng aming Mapalulupa. Pag sa amin po nakahanay po ang mga kaso, kaya nandiyan pa, nakasuporta po siya sa akin. Kaya binibigay ko po ang pakikiramay sa buong pamilya ng Ignacio Dibuyan. Kaya maraming salamat po sa lahat. Good evening. Thank you po, Sir Tampico. Ngayon naman po, sunod nating anyanyahan upang magbigay ng konting mensahe. Si Ma'am Emily, Tita Emily, konting message po para sa ating minamahal. Opo. Opo. Sige, ma'am. Ano po, basta iniisip ko kay Bess na siya natutulog lang. Hindi siya patay, kundi natutulog lang. Alam niyo ba, nung first time ko po narinig sabi, Ate Nile, patay na raw ikaw ang Marintesi mo. Sino pa ako namatay? Marintesi Dibuyan. Tapos biglang alis po ng hipag ko. Sabi, ang ginawa ko po, hindi pwedeng siya ang maaaring namatay kasi ang alam ko ay may sakit yung kanyang sister na inaalagaan. Ang ginawa ko po ay ako'y tumakbo na sa kanila at kinonfirm ko nga kung siya ay talagang wala na. At sabi nga po siyempre yung mga grievances ng mga nandoon ay lahat po kami ay nabigla, lahat kami ay siyempre kumbaga sa amin parang na-shock sa nangyari. We have been so close since we are parang kumbaga may childhood friend po kami kasi magkasintanda kami. Ako'y January 1960 kami, baby boomers generation kami. So yung aming mga anak, sila na yung millennials.
January ako, siya ay September. So pareho kami 66. Ang aming mga mother is second cousin. Or second cousin ng mother ko at mother niya. Kaya ang nanay ko at nanay niya, so very close din. Pag buntis yung nanay niya, buntis din yung mother ko. Kaya kami magkakasing tanda. Si Marin Tessie, kasing tanda ko. Si Sister Grace, kasing tanda ni Ma'am Nancy. Yung aming youngest, yung si Ricky, sintanda naman ni Junior. Na si Junior naman, mas maagang nauna na. So kami, gano'n ang aming paglaki, hanggang sa kami maging dalaga na, ay talagang sobrang close namin. Pagka kung ano ang lakad kami sa totoo, kahit po konting beauty kami biniyayaan ng Lord. Madalas po kami nag-mute sa mga basketball kung saan dito po sa Bulacan. At kami po nasa Sagala, kung saan pong mga barangay at that time. Kaya nga po kami pagka nagkakatuwaan, ang amin pong ani forever young. At nagkasama po kami sa senior. Siya 5 years na po ako sa senior. Siya po ay kapapasok lang, wala pa siyang 1 year. So, nagkasama kami, di ang saya-saya. Tapos nagkasama naman kami sa Lupon, sabi po ni Cap Alex, kami nga ni Tessie ang masasama sa Lupon. So, 3 lang po kami na babae doon, si Ate Seni. Kami po yung kating. Pagka po may mga hearing, magtinginan lang po kami, nagkakaintindihan na kami kung kami ay gusto namin. There's something na meron po kaming mga discussion, hindi na po kami nagpa-participate, magkatinginan lang po kami, nagkakaalaman na po kami. At sa amin nga po sa Zumba, sa mga dito po sa Lola Gets, sinama ko nga siya, sabi ko, Mars, ikaw ba'y diabetic? Sabi niya, hindi Mars, ako ay sa aming magkakapatid, ako lang ang hindi diabetic. E di ka ako tara at parang ako maging healthy ka, ay sumama ka. Kaya kami po, naging ka-group na po ng Lola Gets. At higit po sa lahat, lagi doon din kami, lagi magkasama dahil almost may events po kami every week. Tapos ang aming Zumba ay Monday, Tuesday. Kaya nga po, the other week, umattend pa po siya ng birthday ni Glammy, doon po sa Santa Maria. Lunes po yun, Monday. Tapos, the next Wednesday, yun nga po, na maalam na siya. Talaga po nakakasyak po talagang nangyari sa aking friend. Pero sabi ko nga, Lord, there's a reason for everything. Ano po ba ang message? Nasabi nga po ni Pastor, ang bigay po sa akin ng Lord, yun sa Ecclesiastes chapter 3, na there's a time for everything. A time to be born, a time to be died. A time to cry, a time to smile, a time to plant, a time to uproot. But a time to get angry, a time for forgiveness, a time to cry, and a time to be happy. But sabi po ng Lord, in His time, He made all things beautiful in His time. Kaya po, yung kung naging journey ng buhay ni best friend, ay yung po ay fighting the good fight of faith. Natapos na kako ang takbuhan mo, friend. Kami ito, natira. Still kami ang nagrarush pa rin sa race. Tayo po, kasi ang buhay daw po ay parang isang takbuhin eh. So siya po ay dumating na sa finish line niya. Nang mahala pong nakakaalam na kahit po siya hindi niya alam, yun na po pala yung last step niya dun sa kanyang finish line. And sabi ko nga sa kanya, peacefully, I know that you are in the paradise. Natapos mo na ang takbuhan mo, friend. At marami kang taong natulungan, marami kang taong napasaya kasi siya po medyo ano po yan may sense of humor, medyo kika yan, ganyan. Ayaw po niya ng dull moments. Lagi kami niyang nagkaakilitian, lagi kami nag-ihimikrian, lagi kami nagtutulakan na dalawa. More than a sister, talagang para po kaming magkapatid in one spirit. Pareho po kami ng aming mga ways at yung mga aming nagiging close. Sabi ko, wala na akong kasama sa loob kasi kami nga lang dalawang magkasama doon.
babae. Tapos kanina nga po, kami po ay may hearing na katanghali. Ito pong kanyang picture ay sinama namin sa table kung saan po yung favorite place niya. At meron nga pong isang case na sabi namin, oh ayan, natutuwa si Lupuntes sa atin at saka doon po sa hearing. At hindi po namin napipil na siya ay wala na. Kaya po, salamat po sa Lord na pinahiram siya ng Lord sa ating lahat. Yun lang po. To God be the glory po sa buhay niya. Ayun. Thank you po, Ma'am Emily Bustos. Si Tessie Dibuyan. Nakasama ko kasama-sama ko si Lupon hanggang sa senior ngayon, kasama ko pa rin siya. Hindi ko makakalain siya mamamatay, napakasiglang tao niyan. Kasama yan sa Sumbagets, ito, Sumbagets yan no? Yun lang po masasabi ko, mapakabait na tao niyan. Kala siguro nakapinta sa tao diyan. Yun lang. Thank you po. Ngayon po, inanya po natin si Ma'am Tita Seni. Ating message. Magandang gabi po sa inyo lahat. At pusong pakikiramay sa aking mga pinsan. Sasabi ko lang po, isang Contesi, isang mabuting tao, mapagmahal, matulungin, lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid, napakamatulungin talaga. Siya lang talaga inaasahan. Kaya lang, ilang binawi na ito. Yun lang. Maraming salamat. Thank you po. Sa punto po ito, ating pong pakinggan at magbigay ng kaunting mensahe ang ating punong barangay, Kap Alex. Ako, message ka lang. Hindi. Ano si Ma'am? So po, ayan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Siyempre ang ating pakikiramay po sa mga naulila po, sa mga kapatid po, kila Nico Jim, na nag-iisang anak po yan ni, andyan po, si Nico Jim nasa likod. Kila Ate Ani po, kila Ma'am SB, kila Ate Ma'am Ceci po. Yung pong nakaraan po kasi, nag-seminar po kasi kami sa Baguio nung Tuesday, Wednesday, Thursday po. Kahapon na po kami nakauwi. Nung Tuesday po ng gabi, nag-chat pa po sila sa akin na nga po, hirap nga raw po ng patrol or ambulansya po. Then pagdating po nung patrol or ambulansya, nandun na raw po yung ambulansya ng munisipyo po. Kaya yun. Ang sabi lang po nila sa akin, parang mahina raw po. Kasi hindi naman po ako naniwala rin kasi kilala naman po natin si Tita Tess na malakas po talaga yung katawan niya. Masigla po yan. Jolly po yan eh. Nung Monday nga lang, parang nandun pa siya nung flag ceremony po. Alam ko, nandun pa po siya. Yan po kasi, tuwing makikita po ako niyan, ewan ko sino po yung nagsabi kanina na talaga po mahilig po yan, yumaka po talaga. Kapag po yung nakasalubong ka niyan, kahit saan pong lugar, yayakapin ka po talaga niyan. Saka po nung nanalo rin po ako nung pagkakapitan po nung 2023, isa po yung sa unang nag-tag sa akin o chat po ata sa akin na masaya raw po siya na nanalo ko. Kasi ano po yan, ka-close po talaga namin yan kasi ninang po yan ng kuya ko, ng kapatid ko. Kaya malapit po talaga sa amin yan, ng tatay at ng nanay. Isa po yan sa talagang kumari po talaga nila noon pa man po. Kasi napakatagal lang pa nang bininyagan ng kuya ko. Ninang niya po talaga si Tita Tess. Kaya nung Tuesday yata ng madaling araw po yun, Wednesday ng madaling araw. Nagulat ako nung nasa Baguio nga po kami. Nag-chat na, nabasa ko sa post na yun, nung wala ng araw po, nung umaga. Kaya gulat na gulat din po ako nun, sabi ko, paano nangyari yun? Kasi alam naman natin na talagang si Tita Tess, talagang masigla. Nagsusumba po yan. Member siya na yun, Lola Kids yan, alam ko eh. Kaya yan. Kasi nung nagpapasumba po kami sa munisipyo, sila boss, yan. Lagi po silang magkasama, mga Lola Kids po. Kaya isang araw lang ang
Isang araw lang po halos parang tusin na natin na nagkasakit kasi talagang hindi po natin alam na talagang kung ano man po yung sakit niya. Napakabilis po nung pangyayari. Isang araw lang, kinabukasan, wala na. Kaya nakakalungkot po na naiwan tayo ng isang napakabait po na tao. Hindi naman po natin sinasabing napakabait siya kasi wala na siya. Kahit po noon pa talaga, kaya ko pong umarap kahit kanino. Kaya kong sabihin na talaga po si Tita Tess ay isa po sa napakabait, pinakamabait po na tao na nakilala ko po. Wala po yung ano-ano sa katawan. Kahit saan pong napaka-jolly po niyan. Wala po talagang masasabi na kung ano mang masama tungkol sa kanya. Kaya nakakalungkot po. Hanggang ngayon po, nag-chat nga rin po yung kapatid ko, yung kuya ko na nasa abroad po na ninang niya po kasi talagang isa sa parang nanay niya po yan. Nung nasa abroad po si Tita Tess, mag-chat po lagi yung magninang na yan na parang, ewan ko lang po kung nagkita sila sa UAE po. Kasi isang sa Dubai at isa sa UAE po, sa Abu Dhabi. Kaya ewan ko kung nagkita sila. Pero pinapabasa lagi ng kuya ko na nag-chat sa kanya lagi si Tita Tess na, anak, kamusta? Pag may oras ka, magkita tayo. Kasi magka-close din po yung ang kuya at si Tita Tess. Kalungkot na iniwan na tayo pero ganoon po talaga, sabi nga nila, ganoon talaga ang buhay. Hindi natin masasabi, kaya sabi nga kanina ni Consi Dolpo, hanggat may pagkakataon po tayo na sa mga nakasama natin loob or kung sino man, hanggat may pagkakataon po, mahalin natin ang isa't isa, maging tayo sa kapwa natin, huwag tayong gagawa ng kahit anong masama sa kapwa natin. Mahalin natin ang buhay natin, sabi nga, maiksi lang ang buhay, kaya yun dapat sulitin natin. Gumawa tayo ng tama para sa mga tao at para sa kung sino man. Wala na akong masabi kasi tsak na maiyak na akong tutuloy ko pa. Ilan po, nandito po tayo ngayon para bigyan po na parangal po ang isang dating kagawad natin at kasama po namin ngayon sa paglilingkod po para sa ating mga kabarangay po as Lupon member po. Nandito po ang mga kapwa natin Lupon at ating mga kagawad at sangguniang barangay po sa pangunguna po na inyong lingkod. Nandito po kami para parangalan po si Tita Tess po. Na po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Thank you, Kap. Bilang pagkilala sa tapat ng walang pag-iimbot at paglilingkod ng yumaon at barangay kagawad na si Teresita Tibuyan, kakaroon po tayo ng simpleng pagkawad ng parangal. Maaari po bang pumarito o inanyahan namin ng mga kamag-anak ng ating anak o kapatid po para po sa munting parangal po. Dito lang po, para po. Ay, maaari po ba pumunta dito sa harapan ating mga kagawad? Ko si Hans, tsaka si mga kagawad po ng ating barangay po. Para po sa pagpaparangal kay Ma'am Tessie. Opo. Ito po ang lupa namin. Sa kadinansa po, para po sa ating namayapang dating agawad po, Teresita Tibuyan. Isang kapasyahang pambarangay na nagpapahayag ng taos-puso pakikiramay sa pamilya ng namayapa ay ginagalang Teresita Ignacio Tibuyan, nanungkulan bilang kagawad ng barangay Mapulan Lupa. Sapagkat binigyan ng kaukulang pagkilala at pagpapahalaga ng sangguniang barangay ang lahat ng taong nanilbihan sa barangay sa panahon ng kanilang panunungkulan. Sapagkat isa itong paraan upang maiparating sa pamilya ng namayapa ang taos-pusong pakikiramay, gayon din ang pagkilala sa ginawa nitong paglilingkod sa barangay na naging bahagi ng kasaysayan ng lokal na pamahalaan. Sapagkat si iginagalang Teresita Ignacio Tibuyan, nanungkulan at nagsilbi bilang kagawad ng barangay Mapulan Lupa, Pandi, Bulacan. Dahil dito sa nagkakaisang mungkahi
ng lahat ng bumubuo ng Sangguniang Barangay ng Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan, ipinasya gaya nandito ay ginagawang pagpapasya ng pagtibayan ng pagbarangay na kapasyahan na nagpapahayag ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng namayapang si Ginagalang Teresita Ignacio Dibuyan. Ipinasya na rin na padala ng sipi ng kapasyahang ito ang pamilya ng namayapa upang sa paraan ng ito ay maibsan ang kanilang kalungkutan at ang formal na pagkakaloob ng kapasyahang ito para sa kanilang kaukulang kabatiran. Buong pagkakaisang pinagtibay, ika-6 ng Pebrero 2026. Pinatutunayan ko ng kapasyahang nakatitig sa taas na ito ay pinagtibay ng Sangguniang Barangay. Yun po. Programang ito naway manatili sa ating mga puso at alaala ni Barangay Kagawad o Lupon, Teresita Dibuyan, na isang lingkod bayang nagsilbi na may katapatan, kababaang loob at malasakit sa kapwa. Ang buhay at paglilingkod ni Barangay Kagawad at Lupon, Teresita Dibuyan ay magsisilbing inspirasyon sa ating na ipagpatuloy ang paglilingkod sa ating komunidad at nang may pagkakaisa at malasakit. Maraming salamat po. Sinatawagan po natin yung mga lupon dito po sa harap. Magkakaroon po tayo ng picture.